though they're still angry with the Israelis, they somehow recognize na we have to live alongside them. At least itong Fatah faction. Pero itong mga Hamas, yung isang breakaway faction, isang offshoot na grupo mula sa Muslim Brotherhood na tinatag sa Egypt, isang extremist group na naniniwala sa hindi coexistence kundi purhin ng Israel mula sa mapa ng mundo. So mas extreme ito, enforceable methods ang kanilang kagustuhan. Isa sa mga mandate ng United Nations ay mag-create ng tinatawag na homeland para sa mga Jewish people after the atrocities committed by Nazi Germany during the Second World War. Pinapakita lamang na yung mga Arabs ay galit dito sa nangyari na ang mga Israelis ay nagkaroon ng lupain dito sa tinatawag nilang Palestinian homelands after major wars, especially yung 1967 and 73 na wars nila, ay nagkaroon ng control, de facto control ang Israel sa Gaza Strip and sa West Bank na inagrihan ng United Nations na magiging lupain ng mga Arab Palestinians. Binigyan ng restrictions ang mga Palestinians, but also yung Israeli government inallow nila yung some of their settlers na mag-move dito sa mga Palestinian territories na deprived na nga, no? So ang nangyari, it infuriated, lalong nagalit itong mga Palestinians. Ito yung nagsilbing socio-political capital ng mga people like Hamas to really incite violence. Ang kinaibahan ngayon in this October 2023 na attack ay hindi lang rocket fires. After rocket fires, meron tayong infiltration ng mga taga-Hamas, nagnakaw ng mga gamitan ng Israeli military personnel, nagdala ng bulldozer, binarak yung wall between Israel and Palestine, inaando ng Hamas ang whatever na sa tingin nila atrocity ng Israel.